5 kabaong ang natagpuan sa magkakahiwalay na lugar sa Metro Manila. Bukod po sa nakasulat na anti-China message, nakadikit din sa mga kabaong ang mga litrato ng ilang Chinese officials. Ang mainit na balita hatid ni Jomer Apresto. Pre, may nag-iwan dito ng kabaong, pre, kasama. Nagdulot ng takot sa ilang motorista at mga naglalakad ang kabaong na yan na iniwan sa bangketa ng Rizal Avenue Extension bandang 7th Avenue sa Caloocan kaninang madaling araw. Ayon sa uploader ng video, hindi nila malapitan ang kabaong dahil sa pangambang may bomba sa loob nito. Sa kuha ng CCTV ng Barangay 54 pasado alas 2 ng madaling araw kanina, may kitang isang kulay puting van na huminto sa kalsada. Maya-maya, 5 tao ang lumabas sa van at sinetap ang kabaong bago sila tuluyang umalis sa lugar. It might be a threat. We will contact with the policeman, lahat ng mga anggulo. Anyway, ang CCTV namin open. Lahat po, mga anggulo, makikita natin yung van kung baka makikita natin rin ang plate number at di ma-report natin sa LTO. Pasado alas 3 ng madaling araw nang kunin ng mga otoridad ang kabaong. Sa Quezon City naman, isa ring kabaong ang iniwan sa gitna ng Boy Scout Circle sa Timog Avenue mag-aalas 3 ng madaling araw kanina. Ayon sa barangay officials, nakita ng mga tauhan ng Traffic and Transport Management Department o TTMD ang mga nag-iwan sa kabaong. May 3 tao na naglapag. Isang babae, 2 lalaki. Tapos van na puti na walang plate number. Tinanong siya nung TTMD, yung babae, sabi naman sagot nila babalikan din daw nila. Inisip namin na may tao kasi pero wala naman po, litrato lang. May ilang litrato na nakadikit sa mga kabaong. May nakasulat din dito na Chinese Communist Party at mga salitang greedy at salot. Pasado alas 3 ng madaling araw nang kunin ng kabaong ng Quezon City Police. Sa di kalayuan, mayroon ding mga bulaklak ng patay sa Center Island. Hindi raw malinaw kung kasama itong iniwan sa lugar dahil wala umanong playback ang CCTV ng barangay. Sa Makati, may kaparehong kabaong na nakita sa bahagi ng Buendia na ayon sa Makati City Police ay malapit sa Chinese Embassy. Iniinspeksyon ito ng pulisya at bomb squad at nang buksan ay walang laman kundi papel. Pareho rin na nakalagay sa mga nakitang kabaong, may nakasulat na Chinese Communist Party. Ang mga larawan naman, kamukha ni na Chinese President Xi Jinping, Chinese Foreign Minister Wang Yi, at Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Chuan. Ang one dito, establishment dito, ito yung Chinese embassy natin. Okay, naroroonan po nitong kabaong ay malapit sa Chinese embassy. So, pero po bang coordination sa inyo yung embassy o ano mo ang... Wala pa ma'am, makipag-coordinate pa tayo sa kanila. Na-verify naman ma'am, walang laman, pero as of now, ginagawa natin yung operating procedure na ipapasok natin tapos paano natin sa UOD para... May iniulat ding nakitang kabaong sa Santa Cruz sa Maynila. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA News. Iniimbestigahan na ng National Capital Region Police Office ang tungkol sa mga kabaong na iniwan sa ilang lugar sa Kamaynilaan na may litrato ng ilang Chinese officials. Ayon sa NCRPO, 5 kabaong ang natagpuan sa magkakahiwalay na lugar sa Caloocan, Quezon City at Makati. Sinadyang iwan daw ang mga kabaong kaninang madaling araw. May mensahe ang mga kabaong na kontra CPP-NPA at kontra China. Sinisilip na rin ng NCRPO ang mga CCTV sa lugar na pinag-iwanan ng mga kabaong. Sabi naman ng Department of Foreign Affairs tungkol sa mga kabaong na may mensahe kontra China, hindi nito pinahihintulutan ang anumang aksyon o banta ng karahasan laban sa sinumang individual o opisyal. Hindi rin ito sumasalamin sa posisyon ng gobyerno at hindi rin ito ipinapakita kung paano maglahad ng kritisismo ang mga Pilipino kahit sa mga sensitibong issue sa politika. Nakikipag-ugnayan din ang DFA sa mga otoridad kaugnay sa tinawag nitong Reckless Act. Wala pang pahayag ang Chinese Embassy kaugnay sa mga iniwang kabaong na may mensaheng kontra China. Friday latest mga kapuso, ready nang i-share ni Miss Universe Philippines 2022 Celeste Cortesi ang kanyang unfiltered life sa isang docu-series. Narito ang latest ni Athena Imperial. You know, I totally feel and understand. Mula pageants to entrepreneurship hanggang sa pagiging ina,
Yan ang matutunghayan sa 8-part docu-series na Celeste Unscripted na tungkol kay beauty queen at numang Celeste Cortesi. In pageantry, when I do interviews and I do my own thing, I am very scripted. So this is the first time that people really get to see my private life and everything that happened after Miss Universe, more of my personality. Produced and directed ang docu-series by Filipino Emmy winner Michael Carandang na nakatrabaho na ni Celeste nang sumali siya sa Miss Universe Philippines 2022. Celeste asked me to do her video for Miss Universe Philippines. Like we did the catwalk challenge, and we did also the fashion film challenge. The face. You won on that. And we won. Kabilang sa mga pag-uusapan sa series ang pagkabigo ni Celeste na mapabilang sa top 16 roster ng Miss Universe 2022 na pumutol sa 12-year consecutive semi-final streak ng Pilipinas sa Miss Universe. Even in the moment I asked her for the first time, she really feels uncomfortable talking about it. And as somebody who is passionate also, I think the reason why is she really cared a lot. And it really meant a lot to her. And it meant a lot to her to make the Philippines proud. Like, I was really inspired how Celeste manages some of the biggest, I would say, failures in somebody's life. If you would think, like, I'm somebody that also embraces failure. I think because I become better after a failure. But Sabi ni Celeste, naisip na niyang sumali uli sa pageant. Pero thankful na raw siya ngayon sa nangyayari sa kanyang buhay. But I think now I reached a point where I feel at peace with what happened. I really gave my best. Like, I really fought for it so much, and I prepared for it for more than a year, to be honest. And I'm just very grateful about like where I am right now. And I think like also looking back, it was just not meant for me. Mapapanood ang Celeste Unscripted simula August 8 sa GTV at August 15 sa GMA Live TV. Athena Imperial nagbabalita para sa GMA News. Natutuwa raw si Vice President Sara Duterte sa ipinapakitang performance ng kanyang defense team sa impeachment trial. May puna naman ang bise sa takbo ng paglilitis at sa ilang personalidad. Balitang hatid ni Darlene Kai. Sa panayam kay Vice President Sara Duterte, nagpakawala siya ng batiko sa kinahaharap niya ngayong impeachment trial. Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan. Ang sabi niya, bending the law o pagbali ng batas. The third impeachment complaint. Kabilang sa mga pinatungkulan niya ang question niyang impeachment proceedings sa Kamara. Petisyong ibinasura na ng Korte Suprema dahil moot na ang issue. Pati na ang magkasamang pag-upo sa rostrum ni na Senate President Sherwin Gatchalian at Presiding Officer Senator Cheese Escudero sa kanyang impeachment trial. Simula pa sa House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng 2 tao na nakaupo doon sa, ano man tawag dyan, stage or rostrum or elevated platform. Hindi na kailangan guluhin ang impeachment dahil magulo na siya sa bending the law. Tumangging magkomento si Duterte sa pagbasura ng Korte Suprema sa kanyang petisyong kumwestiyon sa proseso ng Kamara sa pag-impeach sa kanya. Pero naghayag siya ng pagkatuwa sa ipinapakitang performance sa kanyang defense team. Nagpapasalamat lang talaga ako dahil merong mga abogado na tinanggap ang aking kaso at they are diligent and passionate enough to defend me. Ayon din sa bise, narinig daw nila na may iniyahan ng kaso ang National Bureau of Investigation. Hindi malinaw kung tungkol saan pero matatanda ang iniimbestigahan ng NBI ang umano'y banta ng bise sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Usaping bahagi ng mga akusasyon sa kanyang impeachment trial. Naghahanda na raw ang kanyang abogado kung meron mang kasong isasampa. Dili naman siguro nakatingaladan sa nakita nato no sa mga kadaghan-daghan nag-file nila og kaso sa, as I said, mga tao nga dili musunod kay BBM. Darlene Kai, GMA News. Patuloy po naming ihahatid ang mga pinakahuling pangyayari sa The Vice President on Trial. Umaga po yan tuwing Lunes hanggang Miyerkules sa live stream. Napapanood din po yan dito sa GTV simula 9:45 ng umaga, Lunes hanggang Miyerkules.
Mainit na balita, nagtala ng pinakamabagal na paglago ang ekonomiya ng bansa simula noong COVID-19 pandemic. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, 2.3% ang gross domestic product growth nito pong second quarter. Pinakamabagal simula noong first quarter ng 2021 na negative 3.8%. Ayon pa sa PSA, pinakamalaki ng ambag sa paglago ng ekonomiya noong second quarter ang wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles, education at manufacturing. Sabi ng Malacanang, mas mabagal kaysa sa kanilang inaasahan ang naitalang GDP growth, pero hindi raw nito itinatakda ang pangmatagalang direksyon ng bansa. Anya, pansamantala lamang daw ang pagbagal ng paglago ng ekonomiya na resulta ng ilang unusual events gaya ng gulo sa Middle East at pagtamlay ng infrastructure spending sa gitna ng aksyon ng gobyerno laban sa korupsyon. Kamustahin na po natin ang magiging lagay ng panahon ngayong weekend. Makakapanayin po natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga, Ms. Connie, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Tila mabilis po yung tuluyang pag-dissipate ng bagyong Maymay. Ano ho ang nakikita niyong dahilan yan? Well, Connie, kung nakita nga natin, tumawid ng Northern Luzon area bilang isang tropical storm category itong bagyong si Maymay. No? And alam naman po natin na yung Northern Luzon area ay may mountainous regions. So kapag normally, kapag isang bagyo, lalo na kung hindi naman kalakasan, ay tumama po sa mountainous regions ng Northern Luzon, may tendency pong mabasag yung sirkulasyon ng hangin nito. At bukod pa dyan, nawawala na ng supply ng moisture kasi karaniwan po yung mga ganyang landmass ay mababa ang moisture content ng hangin at yun po isang source ng lakas ng bagyo. Kung kaya't yun yung naging dahilan kung bakit since last night hanggang kaninang umaga ay tuloy nang naging isang low pressure area na lamang itong dating bagyong Maymay. Mananatili hubang malakas ang habagat naman ngayong weekend? At ano-ano ho yung mga lugar na uulanin kung sakasakali? Tama po sila, no? Dahil bagamat wala ng bagyo, yung bagyo naman na napakalayo, nasa labas ng PAR, na may international name na Dolphin, ay patuloy na nagpapaibay ng habagat. So ngayong araw hanggang bukas, asahan ng mga pag-ulan, posibleng umabot na hanggang 100 to 200 millimeters dito sa lalawigan ng Abra, Ilocos Sur, La Union, Benguet at Zambales. 100 millimeters naman sa ilang lugar, gaya nga ng Ilocos Norte, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao. 100 millimeters din, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Bataan at Occidental Mindoro. At inaasahan po natin yan na sa Sabado at sa darating na linggo ay posible pang manatili itong epekto ng pinag-ibayong habagat. At sa Sabado nga, inaasahan natin na kasama na ang Metro Manila sa posibleng ulanin ng mula 50 to 100 millimeters of rain. Kaya patuloy paalala na sa ating mga kababayan, bagamat wala ng bagyo, yung pinag-ibayong habagat, pwede pa rin po magdulot ng mga pagbaha, lalo na sa low-lying areas, pagguho ng lupa sa mga lugar na malapit po sa paanan ng bundok, lalong-lalo po kung ilang araw nang nag-uulan sa kanilang lugar. Marami pong salamat sa inyo pong paalala na yan. Thank you. Maraming salamat dito at magandang araw. Yan po naman si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Ganito kasiglan, 11 taong gulang na si May, pero ang kakulitan niyang ito, isang talang alaala ngayon. Nakaburol siya ngayon sa Las Piñas matapos makuryente dahil sa isang nag-malfunction na clip fan. Electric fan nga daw po ang sanhi doon sa pagkakuryente kasi yung dulo niya naputol po eh. Naputol bali ang dulo. Ngayon yung kaputol nun, dumikit po doon sa double deck namin. Ngayon nung dumikit yun doon sa di nakadikit, itong anak ko naman kasi basa. Tapos basa na rin yung flooring kasi nga nagigib siya na wala kasi kaming tubig, naputulan kami gawa ng sa hirap nga namin. Sa lakas daw ng pagkakakuryente ni May, nadamay din ang kanyang lola at kapatid. Sumigaw daw. Aray daw. Nakita ng nanay ko, nanginginig na. Sabi ng nanay ko, kulot, huwag ka magbibiro. Ginawa nanay ko, hinawakan siya. Kala niya, nagbibiro lang, hinawakan. Nakuryente na rin siya. Tapos sumawak din yung si Bibi, nakuryente na rin yung bunso ko. Binitawan, sabi nung anak ko na bunso, yung kapatid niya, na Nay, lumabas na dyan, kuryente yan. Namamasada noon si Noel bilang tricycle driver nang maaksidente ang anak. Sa ospital na lang niya inabutan ang anak na wala ng buhay. Pinipisil ko para umaray ba. Sabi ko, laban ka naman na, huminga ka.
sige na, gumalaw ka kahit isa lang. Ayaw talaga. Wala ka pa masabi sa kanya. Malambing po siya. Yung darating sa terminal na biyahe ka ron, hingi po ng baon. Pag nakita ko, yayakap na yan sa akin, tapos ikikis niya ako niyan. Hingi naman ng kiss naman yan. Tapos, yung buko kasi ito, ganito, mahaba. Susuklay niya. Ito yung mismong clip na ayon sa ama ng biktima, naging sanhi ng aksidente. At ito yung dulo ng kable na natuklap at na-expose, kaya naging simula ng pagkakakuryente ng biktima. Problema pa sa ngayon ang pagpapalibing kay May. Botante po siya ng Las Piñas, so ina-expect po namin na siya ay makaka-avail ng libreng libing, pero ang naging conflict according to Kuya Noel na hindi nga daw po ito sa funeraria ng Las Piñas kundi sa Bacoor. So paglapit naman niya ng Bacoor, ang sabi naman po ng barangay ng San Nicolas, according sa kwento ni Kuya Noel, ang address naman niya ay Las Piñas, kaya hindi rin din daw po ma-avail ang libreng libing. Nanawagan ako, nagkaroon kami ng pag-uusap kanina, nag-post po ako sa social media, sa FB ko na humihingi kami ng tulong sa mga kinauukulan para naman ma-avail po nila yung libreng libing, either Bacoor man ito or Las Piñas. Iba yung ingat din ang paalala ng pamunuan ng barangay sa paggamit ng mga dekuryenteng gadget sa bahay. Katulad po nung clip fan na ito, which is nakikita po natin, ang dami, halos lahat po ng kabahayan ay gumagamit po nito, at ang mga minor de edad, ang mga bata po ay kanila pong sila na yung nagpa-plug na nito, at napakadelikado, baka may mga sugat na wire na alam naman natin na baka mamaya undersize po yung mga wires nito. So maging po tayo mapagbantay. Sinusubukan pa namin makuhanan ng pahayag ng lokal na pamahalaan ng Las Piñas. Bam Alegre nagbabalita para sa GMA News. It's official, binuksan na ang 22nd Cinemalaya Philippine Independent Film Festival. Present sa opening kahapon ng Cinemalaya 22 Real Reflections, si Sparkle artist Rocco Nasino. Bida si Rocco sa film entry na Tirik. Naroon din ang ilang bigating direktor, kabilang si Kapuso award-winning screenwriter and director Zig Dulay. Hosted ang event ni Sparkle actress Clea Pineda, kasama ang co-host na si Janela Salvador. Bukod sa Tirik, kasama rin sa entries this year ang pelikulang Hand of God ni Hari ng Tondo star Ruru Madrid. Family drama na Tayo Lang ang Nakakaalam ng nagbabalik Cinemalaya na si Martin Del Rosario. At Two Valid IDs ni Kapuso comedian Pokwang. Mapapanood ng Cinemalaya hanggang August 18.